Tutukan ng mga walang prenong aksyon, walang bibitiw dahil aarangkada na. Pinakatatagong kuta ng droga, ibubulgar, lulusubin at patitiklupin ang mga may pakana nito. Mga eksklusibong kuha, dito nyo lamang makikita. Go, 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 go! Dito na secure na itong area. May pumuputok lang, bandito sa may kanan. Hindi pa ma-establish kung sino nagpaputok doon. Kung ilan nagpaputok, pero sunod-sunod yung putukan doon. Ayun. Mga tauhan ng isang towing service na makakapalang apog sa panggaganso, tuturuan ng leksyon mula ulo hanggang paa. Tarantaduhan yan. Saan? Receipt ka lang po, sir. Ay, sus Maria, huwag mo pakitaan ng receipt. Eh ako, kahit anong receipt, pwede kong kumuha ito. Eh sa recto, meron akong ganito. Pwede kong gawan. Sino yung nagsabi sa'yo na mas kina 1 million na mawala? Yan po, sir. Ito pa lang, sinabihan ka pala. Yan, parang pangkapo yan. Oh. Kaya doon ako naiinis. Kasi ako nasabi Kung ko, pwede lang sana, 500,000. susuntukin kita kahapon. Ang bagong takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok Tulfo! Parang gulong daw ang buhay ng tao. Kung minsan ay nasa ilalim, minsan na may sa ibabaw. Pero kung ang may hawak ng manibela ay niloko mo't ginanso, manalangin ka na huwag siyang dumiretso sa Tutok Tulfo. Dahil kapag natiklo ka, siguradong hindi ka lang gugulong sa kahihiyan. Supalpal pa kayo sa iba niyo pang kabalbalan. Kung may hari ng kalsada, ito naman daw ang sinasabing sigang pumepeste ng ilang motorista. Overkill daw sila kung umasta. Pero makaporma pa kaya ang mga ito kapag Tutok Tulfo na ang nakaharap nila? Aber, tignan nga natin kung hanggang saan ang angas nila. Nang minsang maligaw sa Quezon City ang driver na si Robert, nalito raw siya sa mga pasikot-sikot ng lungsod. Kaya pansamantala muna siyang pumarada. May biglang lumapit na tao. Yun pala ay empleyado ng towing yun. Tapos sinita ako. Pwedeng pahiram yung lisensya mo at saka registration. Unang pasada pa lang daw ay maangas na. Kaya't ang malayong biyahe galing Baguio kaagad namang nagpainit ng kanyang ulo. Bakit po? Anong kasalanan ko? Bawal magparada dito eh, sabi niya. Hindi ako nagparada dito, emergency. Tatawagan ko lang yung kasama ko kasi hindi ko na masundan. Parang dead end na raw ng usapan kung ito'y makadedma. Puntaan mo daw si boss. Sabi niya, di kausapin ka lang. Sabi niya, yung bata niya. Di bumaba ako. Tapos pupuntaan ko sana yung hippie nila, kakausapin ko sa truck nila. Paglingon ko, yung sasakyan, umikot na bigla. Tingnan ko yung kasama nila nagmamanyo. Bakit saan mo dadal yan? Sabi ko. Pinapara ko. Pinarurot, sabi niya. Hindi, sundan mo sa opisina, sabi niya. Bantay sa lakay raw na hinila ang kanyang sasakyan. Talaga naman ha. Bukod pa rito, may dagdag pang reklamo si Robert. Pagpunta ko sa sasakyan, tingnan ko yung belt bag ko doon na wala. Hinatak na nga ang sasakyang minamaneho, pati raw 74,000 pisong laman ng belt bag niya. Tinangay pa. Anak ng tokwa.
Dahil sa umaray garapalang pamimerwisyo sa ilang motorista, kaagad ng rumolyong aming kamera para tutukan ng umano'y kilabot na towing service sa Quezon City. Ang CD3 Monde Towing Services. Sa di kalayuan namang positibo naming natutukan ng truck na tumangay umano ng sasakyan at pera ni Robert. Ito Ayun yung yung kalbo. nag-drive pala, oh. Yung nakashort ng black. Ha? Yung nakashort ng black, yun ang nag-drive yun. Yan, yung nag-drive. Oh, yun, Nakashort ng nakapulsa. black. Yan, yung muna. Oh, yun. Yan, Yun, yung nakaganon. Drink, yung may nakasulat na Oo. drink sa damit. Oh, yun. Na black ang kwan. T-shirt. At saka green. Nakataas yung green na kwan. Damit. Yan, oh. Yan. Ito yung Oo, mga- yan. Yan ang driver. Prenteng-prente sa pwesto. Parang mga buitring naghihintay ng susunod na mabibiktima. Ang sumunod na eksena. Tinangay yung sasakyan. Minaniho. Tinakbo. Siya yung nagmaneho. Oo. Pinababa ko sa sasakyan, sabi niya, kausapin ako ng boss niya. Pagkatapos pagbaba ko, tinakbo yung sasakyan. Yun o, tawa ng tawa. Asintado na ang mga mbokong. Maya-maya pa'y natutukan pa naming umalis ang target na towing truck. Nang tinutukan pa namin ito, tila walang ipinag-iba sa dati nitong estilo. Ang mga eksena, parang naging instant replay lang tulad ng kwento ng una nilang nadenggoy na si Robert. May sasabitan. Hop. Ganyan lang. Tumatakbo, Ano ano to? inano nila, oh. Anong hinatak Tinatak, yun? di ba? Tumatakbo yung kanina, di ba? Di ba sila, no? Tumatakbo kanina. Tumatakbo yung natakan nilagyan ng kamsi. Parang hatak di gulat lang. E ano, habang ang mga kawawang biktima wala na ring magawa. Style nyo talaga bulok. Ang mga natutukan naming eksena kaagad na naming inilapit sa Anti-Carnatic Division ng Camp Karingal. Ang mga ganitong modus operandi, hindi na dapat dinadahan-dahan pa. Idaan na kagad ito sa santong paspasan. Sir, ito nga yung reklamo nito, yung sa towing, paano ba ito? Ay, parang nalin lang sa Minaneho, medyo malin lang parking niya, naliligaw siya pagkatapos. Ito, ano sa kanya, green light na. Opo, yun nga po yung kwento niya. Pwede po, kasi may mga previously may mga ganyang kaso din po tayo. Pagagawan po natin yung papeles dito, dokumento natin yung reklamo nito itong biktima at papahuli po natin yung action po natin. At ang katwiran kanyang ipinaglalaban, muli niyang ipinagdiinan. Tama yan. Yung belt bag mo, nasaan na iwan? Yung sa sasakyan. Oh. May May laman? 94. 94,000? Oo. Hindi mo kinuha yung nagpunta ka dyan sana? Pagpunta namin, wala na eh. 94,000 ang laman ng belt bag. Nang sinasabi namin may nawalang pera, ano ang sabi ng ano ng kalbo? Kahit gawin mo ng 1 milyon. Ay, turo mo sa akin mamaya. Turo Tapos mo sa akin. tatawa-tawa. Kaagad ikinasa ang green light para mahuli sa akto ang mga tinuturo mapagsamantala. Kasama ang tutok tulfo sa aksyong gagawin ng mga operatiba. Pagdating sa area, wala na kaming inaksayang oras. Dahil kung hatak di gulat ang style ng grupo, pwes kami naman. Sorpresa di tutok. Good afternoon. Ayong sasakyan ito inireklamo. Nireklamo kayo ng karnaking. Itinaw ninyo Pagkatayo ng makina. ang mga violation. O ngayon, nagulat kayo ano? Nireklamo sa inyo ng karnaping. Paliwanag lang po namin, sir. Sige. Tutukan. Towing service sa Quezon City. Sigang-siga kung makahatak. Parang taguhan yan. Saan? Isit pa lang po, sir. Ay, sus Maria, huwag mo pakitaan ng receipt. Eh ako, kahit anong receipt, pwede kong kumuha ito. Eh sa recto, meron akong ganito. Pwede kong gawan. Tutukan din mamaya ang palitan ng bala kontra droga. May pumuputok lang, bandi ko sa may kanan. Hindi pa ma-establish kung sino nagpaputok doon. Kung ilan nagpaputok, pero sunod-sunod yung putukan doon. Ayun. Hindi naman
naman yata tamang maperahan ka na, manakawang ka pa. Tapos itong CD3 Monde Towing Services, mangangatwiran na lang, baluktot pa. Anak ng buhaya naman, oh. Napaghalata tuloy kung sino talaga ang balasubas sa kalye. Anong akala nyo sa amin? Madadala sa bulok nyong sistema? Ano po, sir? On the first place, anong dahilan na itotow niyo yung sasakyan? Ano ang violation? Sabihin mo sa akin. Ayan, ang lakas kasi ng loob sa hatakang may sindakan. Dito raw kasi eksperto ang CD3 Monde Towing Services. Pero sa paliwanagan, saan kaya makakarating ang tapang ng apog ng mga ito? Sir, yung pong violation is illegal parking. How did you know illegal parking yun? Saan nakapark Kasi siya? sir, yung along Quirino Highway po sa labas. Quirino Highway. Ilang oras nakapark siya doon? Actually po kasi sir, yung Hindi, tanong ko, ilang oras siya nakapark doon? Iniwan ba yung sasakyan na walang tao? Sagutin mo ako, iniwan ba yung sasakyan na walang tao? Yung regarding po sa illegal parking, sir, Okay. ang pag-ano po dyan, Alright. binubusinahan po siya, pero yung given time consideration, Wala pong bumusina sa kanya. Hihirit na lang, mukhang out of tune pa itong si Ateng. kaya nga po sir kahapon, yung pinabalik po namin yung tow truck para po magpaharap sila, para malaban po namin kung ano Tow nangyari truck, sa area. wala naman, hindi naman tinow yung sasakyan niya. Sinakyan lang ng kwan. Yan ba ang tamang procedure para itowing? Sasakyan mo yung sasakyan? Yes, ganito nga po sir, kasi kami po, wala po kami sa area. Bakit sumali sa usapan? Hindi naman pala kasali sa nangyayaring hatakan. Kaya naman pala palpak ang depensa mo. Sa area. Kaya sabi ko Ay, sa sino yung sa nasa kanila, era? Tawagin mo rito. nakauwi na po sila sa Pauwi na. nagarahe ng truck. Kaya nga po sir, sabi ko sa kanila kahapon, sir, pababalikin namin yung truck para kung makaharap po ninyo, malaman natin kung ano nangyari totoo sa kalsada. Kaya lang po, iniwanan po nila kami, hindi na po sila bumalik. Kasi nga pakiramdam nila kinarnap ang sasakyan nila, hindi naman tinowing. Yung manner na pagkuha ninyo sa sasakyan ay hindi manner ng towing. Teka nga muna, bago tayo magkalimutan, ito pang isang problema. Hindi uubra sa akin to. Number 2, may pera yung sasakyan na 94,000 nawawala. Sagutin nyo yan. Ang sabi po kasi nila ni tatay kahapon, nawawit na may pera Naiwan doon sa sasakyan. At saka karaw po Oh. yung deed of sale. Oo. Ngayon, yung pagpunta po nila rito, nandun naman po yung papel na hinahanap niya. Kinuha po nila nang hindi po Ay, yung sabi pera, sa amin. nasaan? Wala na doon yung pera. Kasi, kung yun, itinaw ninyo, ikinabit ninyo sa tow truck ninyo, di hindi kayo napagbintangan na magnanakaw. Sinakyan ng tao ninyo. So, 9 out of 10, yung nag-drive noon ang nagnakaw. Kung hindi kayo mga buhong. Pero ang mga tinamaan ng magaling na tauhan ng CD3 Monde Towing Services, tila kibit balikat din sa nawawalang kwarta. Sino yung nagsabi sa'yo na mas kina 1 million na mawala? Yan po, sir. Ito pa lang, sinabihan ka pala. Yan eh, parang pangkapo yan eh. Oh. Kaya doon ako naiinis. Kasi ako nang sabi Kung ko, pwede lang sana, 500,000. Susuntukin kita kahapon. O maiba naman ang usapan. Ang lisensya nyo galing sa Quezon City Hall, nasaan? Natarantaduhan yan. Saan? Receipt pa lang po sir. Ay, sus Mario, wag mo pakita ng receipt. Ako, kahit anong receipt, pwede ko kumuha ito. Sa recto, meron akong ganito. Pwede kong gawan. Hindi. Ito po Yung- pinaka-latest po na. Yung Quezon City, kasi nagtanong na kami, kailangan nyo para makapag-operate kayo sa Quezon City, meron kayo sa Quezon City. Wala kayo noon. Kahit sino naman pwede, kahit karo ng patay, pwede mag-operate na mag-accredit sa MMDA na humila ng sasakyan Marunong naman kaming magbasa, pero parang malayo naman yata ang salitang resibo sa lisensya. Ano? Hindi license itong towing company na ito, na marami na rin reklamo. Kaya gagawin namin, bibitbitin namin yung kumag na yon, gagali sa presinto, makasuhan ng carnapping, makasuhan ng theft. Sinabi ko na rin, sama niya yung kanyang amo para dalawa silang makulong. Puro abuso, puro katarantaduhan. Wala nang ginawa itong mga towing, walang sumisita. Well, pues ngayon, narito na ang tutok tulfo, ako ang sisita, ako ang manghuhuli sa inyo. Ang mga dating siga nabahag naman ang buntot na sumama sa presinto. Ay, hindi, tama na. Sasayang yung oras natin, sumama ka. Hindi ka na. Tawagan mo yung driver niya para sumagot siya. Lintik na. Hindi, ilabas niya yung sasakyan. At sumama ka sa presinto. Paliwanag ka roon. Nawawala yung pera nitong tao. Yung nag-drive, palutangin nyo. Dahil nawala yung pera.
Si Amado. May kaso ka na, may kaso na theft yun. Nawawala yung pera nito, 94,000. Susi. Ay kung hindi lulutang yun, ikaw muna ang kuando palit ulo. Ay hindi, wag kang tatawa-tawa sa akin, seryoso Sir, ito. dahil hindi naman ako ang... Ay, pinakialaman nyo yung sasakyan. Kaya hindi po ako kasama sir, dito po kami sa opisina. Ay, wala akong pakialam. Dahil sa matinding violation ng CD3 Monde Towing Services at ng ilang tauhan ito, sasampahan sila ng sangkaterbang kaso. Humingi ng permit yan sa local government natin. In absence of that, hindi dapat mag-operate din sa Quezon City yan. Tsaka kakaiba naman yun sa kanila eh. Kung ayon din sa reklamo nung complainant natin, hindi naman tino. Kung hindi sinakyan at pinaandar palayo at dinala doon sa towing area nila, which is illegal. Lumapit din yung complainant kanina natin. Nireklamo niya ng carnapping at saka theft yata yun, Major. Papasok ba yun sa ganun? Papayagan natin sila ng carnapping eh, no? Tsaka yung sinasabing pagkawala ng pera, pwedeng pumasok sa qualified theft yun or theft. Ayan eh, sa desisyon ng piskalya. Itinuloy namin ang pagtutok. Kailangang maturuan ng leksyon ang mga abusadong ito. Ang next stop namin sa Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Quezon City Hall. Kumpirmado, hindi nga lisensyado ang CD3 Monde Towing Services. Ang tapang talaga ng apog ninyo ah. Agad kaming nakipag-ugnayan sa BPLO ng Novaliches District Center. Dali nyo dumaan kayo sa Station 5. Kumuha kayo ng assistant, police assistant. Pagkatapos ito sa kayo na yan. Kasama ang mga otoridad ng PNP Fairview Station 5, tumulak kami sa opisina ng CD3 Monde Towing Services. Wala kayong business permit, di ba? Pangalan mo? Dito po sa taas eh. Oo, kasi yung pangalan mo. Papaskil namin yung yung closure order. Sige po sir. O akala nyo tapos na kami sa inyo ano? Kaya ngayon ang tapos, dead end. Isa-isa namang naglabasa ng mga biktima umano ng CD3 Monde Towing Services. Ano violation unang-una? Illegal parking po. Actually po, pinatak po nila, Bruce Smith daw po, 3-8 daw po. Nagtanggal po kami ng plato kasi unahan eh. Nagtanggal po namin. Sa configuration na namin. Nakaya na po unahan. Tapos, kasapin ko raw yung nakaalam, nung nakikabit yung gulong, eh, nilagay din ng towing. Alam mo ang problema, dahil po sa ganun po, nakita naman nila naman yan, pwede po namin sila i-release. Wala ko silang babayaran, i-release po natin. Salamat po. Yun nga po iniisip namin ito kanina. Tumawag na kay Tulpo. Salamat po ulit. Salamat po. Kung noon mukhang tambakan ng basura itong impounding area, ngayon naman, biglang umaliwala sa pag-alis ng mga nakatenggang sasakyan. Sarado na po ang CD3 Monde Towing Services. Buti nga sa inyo. Kasi pagka na-issuehan na natin yung closure order, isasampa natin ang kaso sa City Legal's Office. At ang City Attorney na ang siyang mag-aasikaso. Boss, ano nangyari? Sirano eh. At para naman makaiwas sa aberya ang mga motorista, pasadahan nyo ang impormasyong ito. Ang gusto ko parating sa mga motorista, dito po sa Lungsod, Quezon, wala ho kaming accredited na towing company. So kung kayo po questionin ho nyo ang otoridad nila at paratingin ho nyo sa husgado. Tutukan sa aming pagbabalik. Mga kabataan sa isang ilog sa Bulacan at Caloocan, supot pa, nagbebenta na ng mga supot ng droga. May pumuputok lang, bandito sa may kanan. Hindi pa ma-establish kung sino nagpaputok doon.
kung ilan nagpaputok, pero sunod-sunod yung putukan doon. Ayun. Ang ilog daw po na tahimik, siguradong malalim at maraming pinakatatagong lihim. Nako, mukha yatang totoo ang kasabihang yun, ano? Dahil may natutukan kaming lugar sa boundary ng Caloocan at Bulacan na akala namin walang tinatagong kabulastugan. Pero nang sisiri ng aming team ang lahat ng kasulok-sulukan, nalantad din ang bahong pinakatatago. Kuta pala ng droga at salot ang mga nakatira. Go! Parang eksena sa isang computer game ang palitan ng mga putok at bala. At ang gamit na estratehiya, malupit namang counter-terrorist attack. Pero pause muna dahil hindi po ito laro-laro lang. Isa itong giyera kontra droga na buong tapong naming tinutukan mula simula hanggang katapusan. Halos isang buwan nang nasa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang umano'y kilabot na tulak na mas kilala sa alias na Dino. At sa impormasyong nakalap ng Special Enforcement Services Unit ng nasabing ahensya, untouchable daw ito at armado. Si Dino. Siya kasi yung kinikilala dyan na parang leader. Not necessarily siya yung may pinakamalaking hawak na drugs dyan. Una-una, siya yung may armas dyan sa lugar. Pangalawa, siya yung pinakasiga dun sa community nila. Si Dino rin daw ang isa sa mga supplier ng droga sa Caloocan at ilang bayan sa Bulacan. Big time! Napakalaki ng area na sinusuplayan nila. Bukod dun sa San Jose del Monte and adjacent towns ng San Jose del Monte like yung Marilao, at iba pang bayan sa Bulacan, sila din ang pinanggagalingan ng drugs dito sa ibang parte ng Metro Manila. Masusing tinutukan ng Special Enforcement Services o SES ang dito kuta ni Dino. Dito binibigay yung shabu, dito rin binabayaran. Napag-alamang nahahati sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan ang kutang pinamumugaran niya. Dahil dito, nakatutuhog siya ng customer. Parang buy one, take one pala kung tumira. Sa totoo lang, hindi raw madaling pasukin ang pasikot-sikot ng kanilang lungga. Very strategic yung location niya na kahit sinong pupunta doon, bago makarating doon sa pinakapwesto nila, makikita kayo, ang ganda ng observation. Wala ka ibang dadaanan na hindi nila malalaman. As a matter of fact nga, tatawid ka pa ng ilog na napakagandang obstacle bago mo maabot yung lugar na pinagbibentahan nila ng drugs. Para mas mapag-aralan ang kalakaran at galaw sa lugar ni Dino, isang action agent ng PDEA na tatawagin nating si Rene ang pinalubog sa area. Nakapagpapasok tayo ng action agent dun sa target. Pagpasok sa makipot na lugar, ilang kalalakihan at menor de edad na kaagad ang natutukan ni Rene. Dumaan muna sa initial interview ang mga bagong dating. Nakakatakot. Una-una, siyempre, hindi ako tagalog sa lugar. Pangalawa, wala akong kakilala. Tapos, maraming nagsasabi na kapag napagkamalang ka doon, hindi ka na makakalabas ng buhay. Pag nakapasa, saka pa lang sila papayagang makaharap si Bossing. Tutukan ang suot nilang belt bag na tila ba gamit nila pang kubra. Pati sina Totoy nakiuso. Yun oh! Sa halip na eskwelahan, dito sa sinasabing kuta ng droga na ang kanilang naging tambayan. May pinoporma pang foil ang mokong na ito habang nakikipaghuntahan. At maya-maya pa, nagsimula na rin umiskor. Ilang sandali, dumating na ang punong abala.
Agad pinalipat ng mga bugoy si Rene sa bahay ni alias Dino. Teka muna, anong ginagawa rito ng mga bubwit na ito? Yung mga bata, nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu, nang ginagamit ni Dino sa pagbebenta. May mga 12, may nakita pa ako doon, 10 taon, nagbebenta na eh. Pusang gala! Tila mga supot pa, pero supot ng shabu ang hawak. Pagpasok ni Rene sa loob daw ng headquarters ni Dino, halos walang makikitang kasangkapan. Pero may mga nakatabi naman daw silang mga precious item. Natutukan namin ang pagtarya ni Dino at ng kanyang personal alalay ng mga mamahaling bato. Ang lakas din naman ng loob nila, no? Tila walang inaalalang tutugis sa kanila. Kaya heto, pa-relax-relax pa. Ilang sandali pa, nagyaya ng umiskor ang mga kolokoy. Bad influence talaga ang mga walang yang tulak. Ang hindi alam ng mga bokong, tinututukan na sila ng aming kamera. Sa di kalayuan, natutukan din namin ang mga damit pang sundalo tulad nito. Ano na namang kalokohan ito? Hanep! Ilang araw pa ang lumipas, bumalik ulit sa kuta ang action agent ng PIDEA na si Rene. Maaga pa lang, gising na ang mga praning. Natutukan ulit naming nagsasalin ng panindang bato ang lalaking ito, habang ang kasama naman niya nauna nang maglako. Kung magtawag ng customer, akala mo'y pandesal lang ang tinitinda. Mga addict talaga. Lantad ang bentahan doon, parang legal sa kanya ang pagbebenta ng droga. Kanya-kanyang diskarte rin pala rito para kumita ng pera. Ang mamang ito nga eksperto na sa pagpipilas ng foil. Sinisigurong okay na okay sa mga i-score. Piso ang bawat isa. Sa papiso-pisong kita, libu-libong buhay naman ang sinisira ng pul-pul mong trabaho. O ito pang isa, parang Einstein kung makapag-imbento ng aparato. Ang mga parapernalya ready na. Simula na ba ang happy hour kina Dino? Heto, join forces na ang mga Judas. At dito sa sariling langit nila, muli silang nagkita-kita. Ayon sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, tinatawag na drug den ang kuta nila Dino dahil sa lantarang bentahan ng iligal na droga na nagaganap dito. Malaki ang pananagutan sa batas ng sinumang sangkot sa ganitong uri ng kalokohan. Dahil dito, isang dambuhalang operasyon ang pinlano para durugin ang kutang pinaglulunggaan ng sindikato ni Dino. Tinawag itong Upland Dinosaur ng mga operatiba. Tutukan sa aming pagbabalik ang palitan ng bala kontra droga. May pumuputok lang bandido sa may kanan. Hindi pa ma-establish kung sino nagpaputok doon. Kung ilan nagpaputok, pero sunod-sunod yung putukan doon. Ayun. Ng salot sa lipunan ng illegal na droga, di ba? Parang Jurassic na sa tagal ang nasabing problema. Kaya nang matutukan namin itong si Dino na promotor daw ng masamang bisyo, abay, hindi kami tatanga-tanga. Kagad namin ikinasa ang Upland Dinosaur na pupugsa sa mga pesteng tulad niya. Kung akala nating lahat extinct na ang dinosaur, pues hindi pa po. Aktibong-aktibo pa nga at may mga kasama pang mababangis na hayop. Pero tao ho sila. Taong asal hayop lang talaga. Promotor kasi sila ng mga masasamang bisyo sa kanilang lugar. Ang ilang anghel nga raw doon, tinutubuan na rin ng sungay. At ang naghahari-hariang tulak naman na si Dino ang pumapapel na si Lucifer. Hayop ng sama talaga. Ang mga salot sa lugar bilang na mga araw.
dahil ikinasal na ng PIDEA Special Enforcement Services ang Oplan Dinosaur. Ang tutok Tulfo, hindi siyempre nagpaiwan. Kasi hodang delikadong lumusob sa tinuturong kota ng droga. Sa isang bypass operation, plano nitong matimbog si Dino at ang mga alipores niya sa kamay ng batas. Posibleng pumalag daw ang mga kalaban. Bueno, safety first. Heights! Heights! Bago ang gagawing pagsalakay, nagpa-advance party muna ang operatiba. Kailangang siguraduhin positibong nasa target area si Dino. Pagdating sa lugar, natutukan na ng PIDEA Action Agent si Dino sa loob ng kanyang bahay. Sa labas naman, prenteng-prenteng nakaabang ang mga menor de edad na Shabu Sales Agent. Buhay rin ang tropang laging gising. Present ang lahat. Kaya sugot mga kapatid, wala na itong atrasan. Pero patakbo pa lang ang arresting team. Tinataboy na kami ng bala. Talagang di panguhuli ng buhay ang aming mga target. Pero kahit anong haba ng buhay ng masasamang damo, kapag oras ng matiklo, hindi ka na makapagtatago. Dito na secure na itong area. May pumuputok lang banda doon sa may kanan. Hindi pa ma-establish kung sino nagpaputok doon. Kung ilan nagpaputok, pero sunod-sunod yung putukan doon. Ayun. Cover na kaya, kabila mo. Dahil sa mga nakaambang panganib, kaliwat kanan ang pagbabantay laban sa kampo ni Lucifer na pwedeng sumalakay. Hanggang langit nga, tuloy pa rin ang raklatan. Sunod-sunod ang ganti ng putok ang operatiba. Bala kontra bala, matira matibay. Ayun. Putok nang walang preset ha. Ay patuloy itong sniper fire na pinakaputokan kami. Pero nakakubli kami rito. Nagagaling naman yung putok sa loob. So, dalawang lugar. Dito sa kaliwa, tsaka dito sa likod. Pumuputok. So, pin down itong PIDEA. Pin down kami rito ngayon. May nagpaputok. Hindi pa malaman kung sino. Pero we're trying to secure itong lugar. Pinaflank ngayon ng itong isang grupo ng PIDEA at saka isang team naman sa kaliwa. Pero kalat-kalat ang putok. Sa likod ng mga sukal, nasipat nila ang mga tulak ng matakas. Hanep din kayo, ano? Pero sa kamay ng mga alagad ng batas, isa-isa na silang natiklo. May mga nasugatan na sa laban, pero lalo lang naging mas masigasig ang mga operatiba. Agad dinala ang mga duwang tinamaan ng bala sa pagamutan. At pagkatapos na walang puknat na putukan, nanaig ang katahimikan. Ayun na kayo. Jigs, accounted yung tao? Wala counted? Pero hindi agad naniguro ang mga operatiba. Mahirap na, baka may biglang patalikod na tumirada. Lalo na't missing in action pa rin si Dino at naduwag na yata. Kuha na natin ebidensya. Pagkakuha na ebidensya. Sir, ito ba yun? Pinasok namin ang ilang bahay para mangalap ng ebidensya. Kasama sa mga hinalughog ng operatiba ang bahay ni Dino. Nakita ko ang timbangan ginagamit sa pagsusukat ng mga epektos. May nagkalat din ng mga patalim at isang bag na nakakandado. Ang nangyari nung pagka-assault dahil nagkakaputukan, hindi na malaman. Doon may rush up dito na timbran, parang mga tao sila dito sa labas. Yung si Dino, yung pusher. Kaya maaaring naitakbo yung items. Pero kitang-kita nung asset ng PIDEA, marami nga rito kanina. Para makasiguro ang mga operatiba na walang maiwang ebidensya, isa-isa naming sinuyod ang lugar. Ang mga naaresto, kanya-kanyang alibay na. Bahay mo, o yun kung pinapayagan magtinda ng shabu dyan. Wala mo nang alam dyan. Wala kang alam? Ito idunggol ko yung ulo mo sa dingding. Kung hindi mo alam. Paano hindi mo alam? Bahay mo eh. Diyan kayo magaling. Mga palusot ninyo, hindi obra sa amin.
Akala namin ay okay na sa area, pero maya-maya pa, may isang tinamaan ng ligaw na bala. Muling binalot ng tensyon ang lugar. Sino kayang tinamaan? Kakampi ba siya o kalaban? Tutukan sa aming pagbabalik. Ligaw na balang tumama sa sugatan, si Dino na kaya ang napuruhan. Sa isang gramo ng ilegal na droga, ilang buhay ang nasisira. Kaya tama lamang sabihin sa mga pasimulan na nagbebenta nito, mga walang hiya. Sa pagsalakay namin sa kanilang kuta, abay buhay pa ang gusto nilang singilin. Kung kayo'y sanay sa panonood ng raid na puro salita lamang, pwes ibahin nyo kami. Bala sa bala, eksklusibong natutukan ng aming kamera. Go. Ang isinagawang bypass operation na tinutukan ng aming grupo. Go. Nagtuloy-tuloy sa matinding palitan ng putukan. Ang hari ng masamang bisyong si Dino, missing in action pa rin. Duduwag-duwag naman pala pagka nagkaputukan na. May isang tinamaan sa panibagong enkwentro. Baka si Dino na nga ito. False alarm! Hindi pala ang gonggong na si Dino ang nasugatan. Sa kabila ng matinding enkwentro, ligtas naman ang grupo namin. Fortunately, wala naman nasaktan o sugatan sa mga tao niyo. Yeah, okay naman. At least naman. Kaya pumuputok kasi sila dun sa kabila kanina. Kung puputokan natin, alanganin tayo maraming sibilyang madadamay. Maraming sibilyang Dalawang putok yata, may kaliwa na putok na dito sa may likod na pumuputok din kanina para kahit saan nagagaling. Hindi lang I think siya yata yung isa sa unang nagpaputok. Si Dino kanina. Kaya makita nyo kanina dito nung tumatawid tayo, nagpuputukan. Hindi man nasukol ang suspect na si Dino, may tuturing pa rin na tagumpay ang sinagawang operasyon sa lugar. Kung hindi man napatigil, at least na-disrupt ang kanilang operation. At hindi na nila gagamitin yung lugar na yan. Then identified na ng PIDEA na yan yung lugar na kung saan nanggagaling ang shabu na nagsusupply sa buong Bulacan. Pagdating sa tanggapan ng PIDEA, agad inisa-isa ng mga ahente ang mga nakalap nilang ebidensya. I think more or less 5 grams yung nakuha nating drugs lahat-lahat doon. Nasa laboratory service na ng PIDEA ngayon. Gagamitin din ang marked money na nabawi mula sa mga suspect. At ilan sa mga natimbog, pamilyar ang mga pagbumuka. Ito rin ang mga mukhang natutukan ng aming kamera. Itong si Kuyang, parang sabog na sabog pa ang diwa. Sa porsyento mo ginagamit mo doon? Hindi, pera. Huling-huli na, todo deny pa. Sinong niloloko mo? May kamukha rin ang bagitong ito. Oops! Huwag nang mag-deny. Ang video ng Tutok Tulfo di marunong magsinungaling. Bali, kinausap ko po sa Dio, tapos nagtanong po ako kung pwede po mag-itinda rin po ako kahit konti lang po, kahit sa isang beses lang. Kasi kailangan ko po ng pera. Kasi nag-training po ako ng welding. Tapos nag-apply na rin po ako nag-apply po ako ng welder sa Japan po. Pag nahuli ka sa aktual na pagbibenta ng droga, regardless of amount yan, kung gaano karami man ang ibinibenta mo, basta nahuli ka na actual na nagbibenta ng droga, life imprisonment yan. It's a non-bailable offense. Patay kang bata ka dahil pati ang patingi-tingi lang, kalaboso ang pwede maging ending. Hindi pa rin dahilan ang kahirapan o hindi pa rin dahilan ang kawalan ng hanap buhay para labagin natin ang batas o gumawa tayo ng illegal. May batas para mapangalagaan ang kapakanan ng mga menor de edad na tila nalilihis ng landas. Ito ang Juvenile Justice Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344.
May probisyon ng batas na ito na nag-aabsuelto sa kanila mula sa pagkakabilanggo hanggat di sila umabot sa edad na 18 taong gulang. Pero madalas, ginagamit itong butas ng ilang mapagsamantalang kawatan. Tungkol sa drugs, talagang maraming minors na nagagamit doon sa drug using kasi alam nila na hindi sila pwedeng sampahan ng kaso. Pambihira! Kaya naman pala mga bata ang paboritong gawing tagalako nitong damong si Dino. Posibleng nasa paligid-ligid lang din ang suspect na si Dino. Kung sakaling mamataan ninyo ang mukhang ito ni Dino, ipagbigay alam sa mga otoridad at dito sa Tutok Tulfo. Seryoso na ang lumalalang problema sa iligal na droga dito sa ating bansa. Pero ito ang iiwan naming babala sa inyong mga damuhong salot ng lipunan. Seryoso rin kami sa pagtugis sa ang lupalop o kuta man kayo magtago. Basta laban kontra droga, hindi kami uurong. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya't kung may pabibisto kayo, agad magreklamo. At kung may alam na anomalya, huwag magsawalang bahala. Itama natin ang anumang mali. Mag-text, tumawag o mag-email sa aming action line at personal kong tutugunan ang anumang hinaing na inyong ilalapit sa amin. Dahil magiging bagong misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako po si Erwin Tulfo at kami ang bagong takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak ng totoong aaksyon sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.